Hi mga mare! For today's video, excited na nga kami lahat dahil finally, eto na yung araw na pinakihintay namin. Nagbook na nga lang kami ng Grab mga mare at hindi na kami nagdala ng sasakyan. Buti na lang linggo at walang traffic kaya wala pang isang oras ay dumating na kami sa airport. Dito nga kami mga mare sa Terminal 3. 5 PM pa naman yung flight namin pero dahil kailangan 3 hours before ay nasa airport na kaya umalis kami sa bahay ng 12 o'clock at nakarating kami ng before 1 PM. Habang naghihintay ng oras para mag-check-in, kinain ko muna yung baon kong mamon. After ilang minuto nag-check-in na rin kami ng mga luggage bag namin. Mga oras na yan, papunta na rin kami sa boarding area. Alam niyo ba mga mare, 2020 pa ako kumuha ng passport pero ngayon 2025 ko lang nagamit. Hindi pa rin talaga mag-sink in sa akin na makakapag-travel kami out of the country ng family ko. Grabe, ang galing talaga ni Lord. Pag ginusto niya talaga mangyayari. 5 PM nga sumakay na kami ng eroplano. At syempre mga mare, hindi ko palalagpasin na hindi maganda-gandahan dito. After 15 minutes, umalis na rin kami. Pangalawang beses ko na nga nakakasakay dito pero ewan ko ba, kabado 20 pa rin talaga ako. Unang beses na sumakay ako dito ay nung nagburakay kami. Isa't kalahating oras ang biyahe doon mga mare at ngayon 2 oras ang biyahe namin. Natatakot kasi ako pag maulat dahil talagang para kang nasa kalsada na may mga lubak. Medyo panatag na nga ako ng mga oras na yan dahil gabi na at malapit na kami bumaba. Estimated time kasi na pagbaba namin mga mare ay 7 PM. Sa wakas nga nakalapag na din ang eroplano at bababa na kami. Hindi na nga ako kabado 20 niyan at napanatag na din ang loob ko. Pagbaba namin mga mare, sumakay kami ng bus papunta sa loob ng airport. Grabe, sobrang lamig pala talaga dito. Mas malamig pa sa labas kasi sa loob ng eroplano at airport. By the way mga mare, sinundo kami ng kapatid ni nanay at ang asawa niya. Naglakad na nga kami para pumunta sa sakayan ng bus. Malayo pa kasi kung maglalakad lang kami papunta sa bahay ng kapatid ni nanay. Halos 30 minutes din daw ang biyahe bago makarating sa kanila. Paano pa kaya kung maglakad kami, diba? Mukha lang ako hindi masaya at excited pero sa loob-loob ko ay sobrang saya at excited ko. After namin dalhin yung mga gamit namin sa bahay ng kapatid ni nanay, nagala agad kami. Gusto kasi namin mga mare na masulit yung pagpunta namin dito. At dahil anong oras na rin yan, ina-expect ko wala na masyadong tao. Diyos ko, ang dami pa palang namamasyal ng ganong oras. Kalimitan daw talaga sa gabi namamasyal yung mga tao dito. Lamig na talaga ako ng mga oras na yun kaya nagbakapal na ako ng jacket. Mas lumamig nga ngayon kasi paggabi na ng paggabi. Di ko naman akalain na panay lakad palang atake dito. Nakalimutan ko tuloy magdala ng ekstrang paa. First time ko nga lang mag-out of the country mga mare kaya ang sarap talaga sa feeling. Grabe, nakikita ko nga lang to sa TV. Ngayon nandito na ako. Nakakaiyak. Si OA. Nagpapalit na nga ako para makabili naman ako dito. Pumunta nga kami ng hotel pero hindi kami nakapasok ng casino dahil bawal ang kapatid ko. Hay nako, sumama pa kasi. Marami nga magagalaan dito at talagang kulang isang gabi o isang araw. Ikaw na lang talaga mapapagod kakalakad. Nakakatuwa nga dito mga mare dahil libre yung mga wifi. Kada may pupuntahan kami ay may mga free wifi. Ang creepy nga dito sa huling pinuntahan namin ngayong gabi mga mare. Mag-aalas 12 na rin kasi na madaling araw nito at wala nang katao-tao. Umupo na nga lang ako sa gilid dahil sobrang sakit na talaga ng paa ko kakalakad. Pagtapos niyan umuwi na rin kami para makapagpahinga. Kinabukasan mga mare ay second day na ng paggagala namin dito sa Macau. Pinuntahan nga namin itong sikat na pasyalan dito na The Venetian. Grabe, sobrang ganda pala talaga dito. Ang lakas baka rich kid ang atake. Feeling ko nga nasa ibang planeta ako. Mall nga to mga mare kaya marami rin mabibili sa loob. Meron din sila ditong food court kaya walang problema kahit magutom. Sumakay na nga ulit kami mga mare para puntahan naman yung kapatid ni nanay at asawa niya. Kakagaling lang kasi nila sa trabaho at sabay-sabay daw kami maghahapunan. Sa wakas nga, may kanin yung kakainan namin. Kalimitan kasi dito mga mare, walang kanin yung mga kainan. Hindi nga namin inaasahan mga mare na uulan. Wala pa naman kaming dala mga payong. Papunta kami mga mare sa bilihan ng pasalubong. Bumili rin kami ng pandesal at mga tinapay para may makain daw kami sa umaga. Mare, ewan ko ba, pero gustong gusto ko talaga yung mga naglalakad sa mga ganito. Eto na nga yung huling araw namin sa Macau. At syempre mga mare, unang pinuntahan namin ay simbahan. Wala rin misa kaya pagkadasal lumabas na rin kami. Sunday nga ngayon kaya maraming tao at namamasyal. Mare, ewan ko ba, pero kung kailan naman last day na namin dito ay tsaka pa ako mas nag-e-enjoy.
Yung first day nga namin ay gabi kami pumunta dito, kaya bumalik kami ngayon para maliwanag at may araw pa. Dito kami bumili ng mga ipangpapasalubong namin at alam nyo ba mga mare, ang daming free taste dito. Ang sasarap ng mga tinapay nila. Hindi pa nga ako nakain yan, kaya buti na lang ang daming free taste dito, busog na busog ako. Oh, wag niyo ako i-judge ha. Marami naman kami binili. Yung mga kinain ko namang free taste ay bumili naman kami. Sisi ma? Sisi ni Baba. Yan nila. Ay, mahaya. Sisi. Ni, ha. Xiao Zhou Indian. Sarap. Yung mga oras na yan, paalis na kami. 8 PM pa yung flight namin mga mare, pero 4 PM umalis na kami papuntang airport. Grabe, mamimiss ko talaga tong Macau. Sobrang bitin din talaga yung paggagala namin dito, hindi pa namin napupuntahan lahat. Manifesting talaga na bumalik kami dito. Kaya naman mga mare, don't forget to like, share, and subscribe for more updates and more upcoming videos. Yun lang mare, salamat sa panonood!